Ano pala guys, meron pala tayong shoutout pala natin lahat, no? Meron lang akong mai-share. Meron tayong watchers na nagre-request sila po na Tagalog yung speaking natin today. Mag-umpisa na tayong mag-Tagalog. Shoutout mga Tagalog! Welcome to my videos! Hello guys! Good afternoon! Today is Friday. Upay pag-uli na to trabaho. Unya, ano pala guys? Meron pala tayong shoutout pala natin lahat, no? Meron lang akong mai-share. Meron tayong watchers na nagre-request sila po na Tagalog yung speaking natin dahil nga po ay sila ay may mga tao talagang hindi nakaintindi ng Bisaya. Of course, yung mga Bisaya lang nagpunta ng Manila, Luzon area po ay sila ay makaintindi ng Bisaya. Pero yung taga Manila talaga mismo, taga Luzon talaga mismo, hindi sila nakaintindi ng Bisaya. Kaya may nag-request po na ating watchers po, na ating video followers natin po na nag-request sila na kung pwede daw tatagalogin ko yung aking video, or kung magsasalita ako tagalogin. Kasi sabi niya naman po ay palagi siyang nanonood sa akin. Kung minsan nakaka-catch up down niya yung wording ko, pero mas maganda daw po na talagang ako ay magtagalog. Ako naman po, wala akong problema sa pagtagalog, no? Pero siguro, i-mix lang natin dahil naano pa rin ako sa language na Bisaya. Parang sa akin yung Bisaya. Mahirap akong kasi meron akong hindi ako masyado sa Tagalog ba, pero nakaintindi ako ng Tagalog, nakaspeak ako ng Tagalog, pero may mga Tagalog talaga na hindi ko masyadong express. Kaya kung minsan po, ngayon pa lang, today, mag-umpisa na tayong mag-Tagalog. Shout out mga Tagalog! Welcome to my videos! Kasi today is magtatagalog na po ako. Tulungan niyo po akong magtagalog po. Kasi ako po ay malaking-laki ng Bisaya po. So, ito nga pala. Mag-umpisa na tayong Tagalog. Mayroon tayong maasim na suka. Ito, maasim na suka. At maanghang na suka. At saka wala naman tayong kanin ngayon. Ito ay dinner time. Mag-dinner tayo. Wala akong kanin today. So, nagutom kasi ako kanina. Yung pagkain ko is lamang. Salad. At saka kunting chicken. Pero pag salad kasi yung lunch ko, medyo sa hapon-hapon banda nagugutom ako. So kaya ngayon alas 4 pa lang kakain tayo. Mga alas 5 pala, mga alas 5 ng hapon tayo ay pwedeng kakain. Basta yung mga nag-diet po, hindi kayo kakain ng after 6. Kakain kayo kung anong kakainin niyo po. Basta after 6, wala nang kakain-kain talaga. Basta mag-control kayo sa sa mga cholesterol ninyo, sa mga carb natin intake. Importante yan. Alam mo napansin ko na yung dito ko medyo kulubot na siya dito dahil naman sa age natin, no? Kasi 50 na tayo, 51 na tayo, no? Napansin ko na medyo yung skin natin medyo kulubot na, pero okay lang kasi natural naman yun na tayo ay may kulubot na dahil ay may edad na rin tayo. So walang problema yan. So ngayon po ay yung kakainin natin po is ito
potato salad. Karamihan na isi-serve dito po sa pag lunchtime or yung sa lahat ng mga meal, yung potato salad ay nakasanayan dito sa Amerika po. Potato salad naman siguro parang hindi ko ito nakikita or mismo nabibili sa Pilipinas o ano ba, siguro nandyan siguro yun sa mga daily section, siguro potato salad nandyan, pero hindi natin binibili yung potato salad potato salad. So ang ano natin po, meron tayong naiwan na isda, yung isda na pinipirito natin. Natawa lang ako po dahil yung kumakain ako nito, yung naka-orange ang suot ko po, ay niluluto ko ito. Sabi naman ng ating mga viewers po ay hindi ko raw gagamitin yung used oil po. Pasensya na po kasi ako naman po ay gagamitin ko talaga yung used oil pag one time lang talaga yung paggamit ko. Pag pangalawa, itapon ko na. Kasi kahit naman sa restaurant, 'di ba? Yung mga used oil talagang ginagamit nila, malasahan mo yan sa pagkain na kinakain, lalo na sa mga fried chicken. Kung minsan-minsan, sa totoo lang ako ay Pilipino at dito naman sa Amerika meron tayong Jollibee. Talaga ako naman talaga, kung napansin ninyo yung Jollibee, yung chicken, tinawag ako ng anak po, nagpa-open lang ng door. O saan na ba nga tayo? So, tungkol sa pagkain ng Jollibee natikman ko lang or sigurado na sa lasahan ko na ang Jollibee ay nagagamit din ng second hand oil. Kasi malasahan mo talaga yung used oil talaga. At saka, pasensya na hindi ako nagbabas sa mga kasanayan talaga natin, Pilipino gusto na Jollibee. Pero alam ng mga co-workers ko po na talagang pagdating sa Jollibee, hindi ako kumakain ng chicken nila po dahil basta merong amoy. Iwan ko lang, basta merong amoy or dito ba lang yan dito ba yan sa Amerika na ganyan talaga yung chicken nila may amoy. Pero sa Pilipinas, hindi ko napansin na may amoy ang chicken nila doon sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, iwan ko, basta kung minsan hindi masyado luto. Hindi masyado naluluto yung meat ng chicken. Kung napansin ninyo, sa ilalim ng thigh, yung sa fried chicken, hindi masyado luto ang iba. Kaya kung minsan amuyin mo, amoy pa siya, hilaw na meat. So, yan ang hindi ko talaga gusto yan. Pag mag-order ako ng yung karne sa restaurant, well done po ang in-order natin. Well done ang gusto ko dahil gusto ko sunog ang kinakain ko, hindi yung may dugo-dugo pa. So kaya ayokong kumakain ng chicken ng Jollibee kung dito lamang sa Amerika. Pero doon sa Pilipinas, kakain ako kasi kumakain naman ako noon Wala naman akong napansin na may amoy-amoy yung nila, yung chicken meat nila. So siya nga pala, kukain tayo kain tayo konti kasi hapon na at saka nandito na si Mr. Galing siya nag-shopping sa Home Depot. Samahan niyo ako kakain, guys. Itong lasa ng mashed potato, guys, is meron itong mustard at saka pickle. Kaya yellowish siya, Ang lasa niya is maasim-asim, maalat-alat, kunti manamis-tamis. Basta maasim-asim siya dahil sa pickles. At saka may mustard ito may mustard. Kaya sa mga taong hindi gusto yung mga mashed potato, hindi siguro nila kakainin ito. Ako hindi ko rin gusto pero wala akong kanin. Kakain lang ako dahil meron akong isda.
Meron tayong isda, guys. Yung isda na last na ito kasi 1 week na ito eh. Kasi tayo-tayo lang nagkakain ito. Hindi naman kumakain ng kasama natin. Na ano, guys? Yung ano, no? Yung pagluto ko nito pala, tawang-tawa ako kasi na viral siya, guys, na viral siya. Maraming views siya yung pagluto ko nito. Kaya nga lang napansin ko doon sa my comments na dapat daw ako ay magsalita ng Tagalog. Shout out pala ni Miss Hazel. Kasi yung asawa ko, nagpa-practice din siyang magbisaya. Kahit yung anak ko, no, sabi niya, Ma'am, why you're not teaching me Bisaya before when I was a kid? So I have no chance, no? I have no chance. Hindi ko masyadong naisip na importante pala sa kanila yung language natin, sayang. Pero hindi ko ma-rewind yung kahapon. Hindi natin ma-rewind yung kahapon. Kaya, hindi siya. Meron siyang kuntang maintindihan sa akin. Pero konti lang. Guys, hindi ko ito mauubos. Yung potato ko, sa totoo lang. Hindi. Kasi, hindi ko paborito yung potato salad. Mabuti pa yung baked potato. Lagyan ng butter. Yan, kakainin ko. Pero ito, yun kasing may maasim-asim. Hindi ko ito masyadong gusto. Pero sabi ko, wala nga tayong kanin. Ayun, kinakain na lang natin. Masarap itong isda, guys, kaya lang matinik siya. Sabi ko sa sa nagbigay nito, pag nanguha kayo ng isda, pag nag-fishing kayo, sigurado sasama ako. Masarap yung guys. Yung isda na to, guys, is tinatawag sa English herringbone. 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 Alam mo, dito sa Amerika, mostly of the meal time hindi kami magsabay-sabay kakain sa dinner. Kasi katulad ko, kumakain lang ako mag-isa ngayon. Yung dalawa nandoon sa labas. Mamaya sila na naman yung kasi kaso kung anong gusto nilang kakainin. Kaya hindi masyado kaming nagsasabay kumakain. Pag lang, sometimes lang, no? Sa bayan kami kakain. At saka normal yan. Doon sa Pilipinas, sabay-sabay tayong kakain, no? Pero normal dito talaga sa Amerika, buhay sa Amerika na hindi tayo magsabay-sabay kumain. Kasi yung iba nagtatrabaho pa. Kahit yung nandito lang yung mga tao, hindi pa sila ready kumain. So kakain ka na lang. Ako, kakain talaga ako dahil wala na akong chance kumakain mamaya. Sasamahan ko si Mr. mag-exercise mamaya. Kasi daily naman yan si Mr. mag-exercise mamaya.
Ang sarap talaga ng isda, guys, ha? Ano siya? Mataba. Mataba siya, oh. Meron siyang mga mga bihod. Mga bihon. Kailangan talaga ma-practice ako yung Tagalog, guys, kasi malimutan ko eh. Malimutan ko na kailangan ko palang mag-Tagalog. Kaya pagpasensyahan nyo na rin. But I try hard, ha? Kasi hindi lang biro itong magtatagalog, no? Baka ay sabihin na, ikaw magtagalog ka, para kang si ganun. Para kang hindi tama yung Tagalog mo. Kain muna tayo, guys. Ang sarap ng guys, isda. Dito banda sa San Francisco, California, guys, marami dito ang magka-crabbing. Hindi crabbing, ha? Crabbing. Mag-crabbing. Dito talaga ang malakas mag-crabbing. Nanguhuli ng mga crab. Pero dito, guys, hindi ka basta-basta mag-fishing or maghuhuli ng crab. Kailangan may 1 year permit ka sa license, fishing license. Kaya, thank you guys for watching for our video today. Sana ay maalala ko yung mga vlog ko na kailangan kong magtagalog. Thank you guys for watching. I'll see you guys next time. Bye-bye.